Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Nako guys, eto na. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang gustong mangyari ng mga didiles o gusto ni Harry Roque na pumalit na si VP Sara Duterte sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maging presidente si Vice President Sara Duterte at maabsuelto itong si Harry Roque at makauwi na dito sa Pilipinas, maabsuelto sa kanyang mga kaso sa pagkasangkot sa illegal na pugo. Alam naman natin lahat naman po yan, ganyan po ang punot dulo ng pakikipaglaban o pagsasalita ni Harry Roque at paninira sa administrasyon ngayon. Kasi mga kababayan, Duterte lang po. No? Ang inaasahan ni Harry Roque na maabsuelto siya sa mga kaso niya. Diba? Lahat naman po yan mga kababayan. Yan po ang punot dulo. Kaya ngawa na ngawa si Harry Roque, salita na salita, paninira sa administrasyon. Alam mo Harry Roque, umuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Patunayan mo yan. Ang aligasyon mo sa ating presidente. Eto, Harry Roque, pahigan mo ang sagot ng ating Pangulo sa kagustuhan mo na mag-resign ng presidente. The quit resignations are not necessary and that they want you instead to resign. How do you want to respond to that? Or if you want to resign? Yeah, that's what they want. Nagulat pa si BBM. Nagulat pa ang ating Pangulo. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. Naku, paano ba yan, Harry Roque? Ba't gagawin ni BBM nga naman yun? Kagustuhan mo lang naman, Harry Roque. Para maabsuelto ka sa kaso mo kapag si Inday na ang makampo. At bakit gagawin ni PBBM yun? Inupusan ng taong bayan dyan. Ginusto ng karamihang Pilipino yan. Bakit magre-resignin mo? Para ano, Harry Roque? Para ano, makabalik ka na rito at maabsuelto ka sa mga kalukuhan mong ginawa nung panahon nyo. Ayan na. Ba't gagawin ni PBBM yan? At hindi niya ugaling tumatakbo sa problema. Diba? Harry Roque, alam mo na. Ganun dapat ikaw rin. Hindi mo dapat ugali din ang takbuhan ng problema mo. Dapat hinarap mo yan. Harry Roque, paano ba yan? PBBM, sinagot ka na. Sa sinasabi mong mag-resign si PBBM. Paano ba yan? Mga didiles. Alam nyo na. Kahit kailan hindi magre-resign si PBBM dahil sa kagustuhan nyo. Tapos ang ipapalit nyo, wala pang nagagawa dito sa bansa natin. Ang ipapalit nyo pa, yung may kaso din sa korupsyon. Mga didilis, paano ba yan? Iyak na naman kayo. Kasi ayaw ni BBM mag-resign Kasi pinili ng taong bayan yan. Hindi lang kayo. Hindi nga kayo bumuto Bakit? Tingin nyo bumuto ba kayo? Hindi kayo bumuto kay PBBM nung eleksyon. Maniwala ako. Tuloy natin. Magandang gabi po, Mr. President. Sir, you mentioned during your podcast. So ito naman sa impeachment naman ito kung anong pahayag ni BBM dito sa impeachment. Na sawa na yung mga tao sa politika and yet next week magsisimula na po yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte. I'm not sure I see the train of thought there. Sawa ang tao ng politika pero may impeachment. Yes, sir, because it's a political proceeding. So do you see this as a start of another political chaos? The legislators, the senators, and the House are going to decide on how to handle it. I don't think that they've made any decisions yet in that regard. So let's let it's in there. It's there. Nasa kanila yan mostly sa Senado, pero siyempre nandiyan pa rin ang House dahil sila mag-prosecute. So yan ha.
mga kababayan, di ho mangingilam ang presidente dyan. Nandiyan ang House, nandiyan yung Senado para imbestigahan itong impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi alam naman natin, marami sa mga kababayan natin ang gusto sa impeachment at para magkaalaman at malaman na kung saan po ba napunta ang pera na ginastos sa confidential fund na hindi pa rin pinapaliwanag ni VP Sara Duterte. Siguro naman, pagdating dyan sa Senado, pag iniimbestigahan na itong pag-umpisa ng impeachment trial nitong June, siguro ipapaliwanag na ni VP yan kung saan napunta. Diba? Hindi ngayon na mayroong artista na nakatanggap, Marian Rivera, Chel Joklo, nako po, ay tutuloy natin. So they will have to decide between the two houses how they were going to conduct this. You remind, I was part of the Corona impeachment. We were making rules as we went along, and I think that's what will happen here too. So we'll see what happens. Sir, I understand malinaw naman po yung pahayag nyo that you have nothing to do with the impeachment trial. But do you wish na sana hindi na lang ito mangyari so as hindi na lang How many times we have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Narinig nyo? Lahat ng kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nag-file ng impeachment. Alam ko sino nag-file ng impeachment? Delilah de Lima, apo ni Benigno Aquino. Sila yung mga nag-file ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Hindi ang mga kalyado ni PBBM. Hindi rin po si House Speaker. May nag-file ng impeachment. Siyempre, sila yung mga mambabatas na nandyan, sila House Speaker. Kaya, talagang kanila yung iimbestigahan. Ngayon, kung wala namang kasalanan si VP Sara Duterte, pagdating dito sa impeachment, kung may paliwanag niya kung saan ito napunta, ang pera ng taong bayan, hindi. Absuelto siya. Malaya siya. Kasi siyempre, dumaan sa tamang proseso. Nagdaan sa investigasyon. Diba? Tuloy natin. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Tama naman. Kaya mo ba utusan yan? Makabayan Black, kabataan. Yung kabataan party list. Si Raul Manuel. Galit na kay PBBM yan. Sila yung mga nag-file ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Diba? So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Mr. President, again, this is in reference to your interview in the podcast where you said that you're open to reconciling with the Dutertes. And after you said that, certain conditions were floated. For example, Bongo said, No. So ito naman, ang sinasabi ng mga details kung gusto ng BBM makipagbate sa mga Duterte. Kasi ang sabi kasi ni BBM sa podcast, kung open siya sa mga Duterte makipagkasundo pa. No? So sinasabi ng mga details, kung gusto daw ni BBM na magkasundo, ibalik daw dito si Duterte sa bansang Pilipinas. Gusto ng mga didiles, may condition. Ibig sabihin, si BBM, gusto nilang si BBM, labaging ang batas, na sila ang gumawa ng batas, pag nagkasala, kailangan litisin. So, gusto nila, labagin ni BBM yun. Diba? Gusto nila, ibalik dito si dating Pangulong Duterte, uwi dito sa Pilipinas, yan lang, magkakasundo daw yung Duterte at Marcos. So, hindi ganun ang ating Pangulong Bongbong Marcos mag-isip. Kung gusto nyo, makikasundo kay BBM, hindi na kung ano-ano pa ang sinasabi na kailangan pa ng kondisyon para lang magkasundo ulit. Hindi ganun ang ating Pangulo. Pakinggan natin. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile.
If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of, ano ba talaga problema? Ano ba, paano nangyari ito? Oh. Tanggalin natin ang problema. Oh, Bato, Bongo, ayan ha. Sinagot na ni PBBM ang sinasabi ninyo. Oh. Huwag kasi ganoon, magtrabaho kasi kayo. Nasa gobyerno kayo eh. Oh, kung wala namang kasalanan, kung wala kasalanan si dating Pangulong Duterte, wala siyang inabuso, wala problema. Maabsuelto sa doon. Kung tama ang pagpapatupad niya ng war on drugs, wala problema. Huwag kayong matakot, Bongo Bato, di ba? Ganun lang yan, tuloy natin. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupunta. Yan kasi ang gusto ng mga DDS. Kailangan makipagkausap lang sila kay BBM. Kung ibibigay, si Duterte kung ibibigyan doon si Duterte at iuwi dito sa Pilipinas. Hindi ganun si BBM. Manigas kayo. Tuloy. Pupuntahan na. And that condition. Tapos na. That's not reconciliation. Yes. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. Oh. Ayan na. Oh. Bato. Oh. Yan kasi. Hingi ka pa kasi ng condition eh. Oh. Ayan na. Nagot na kayo ni BBM. That, so, ano sasagutin ng kabila? Itong gagawin mo. Sasagutin mo, hindi. Gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Ang mangyayari ho yan, parang didiktahan nila si PBBM kung anong gagawin. Diba? Gusto nila, diktahan nila si BBM. Aba, senador ka lang. Presidente si BBM. Susunod ba si BBM sa'yo? Ganun lang yan kasi hindi nila nahawakan si PBBM. Ganun lang yan. Tuloy. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. So, how far are you willing to go, Mr. President, to pursue this reconciliation? Put it this way. I don't know. What will come up? What's needed? Kaya ko bang gawin? Hindi ko kayang gawin. Hindi naman ganun. You cannot prejudge. I'm going to talk to them only this much. Hindi. Kailangan sinasabi ko nga, bukas ka eh. Kahit anong sabihin mo, pakikinggan ko. Ayan. Pero hindi ho ibig sabihin nun yung hilingin mo na ibalik si dating Pangulong Duterte dito, Bongo Bato, hindi ho pwede yun, mga DDS. Hindi ho ganon. Ang gustong mangyari ni BBM na makikipagkasundo pa o makikipagkausap sa mga Duterte, hindi ganon. Tuloy. Kung talagang tapat ako na nais ko mag-reconcile, edi isipin ko lang, lahat ng hiningi mo, lahat ng hinanakit mo, kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ayoko nga ng kaaway. Narinig nyo. Kung ano man problema mo kay BBM, ayusin lang ni BBM yon. Pero hindi ho ibig sabihin na sinabi mong hihingin mo na iuwi ni PBBM dito si Duterte para lang magkabate kayo, hindi pwede yun. May proseso ang batas na dapat sundin. Ang nagkasala ay nagkasala. Diba? Ganyan dapat ho ang presidente. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Kapag ka nagkasala ka sa batas, managot ka sa batas. Maraming salamat ho at magandang araw. Thank you.